Isang magandang umaga po sa ating lahat. Bilang panimula po at bilang tawag panambahan, hinihiling ko na makibukas kayo sa akin sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 150, talata 1 hanggang sa mga sumusunod. Inuulit ko po sa Aklat po ng Mga Awit, Kabanata 150, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod. Kung niyo po nakita, ito ang nasusulat: Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang templo. Purihin ninyo siya sa langit ng kanyang maluwalhatiang tirahan. Purihin ninyo siya dahil sa kanyang dakilang mga gawa. Purihin ninyo siya sa kanyang kadakilaang walang kapantay. Purihin ninyo siya sa tunog ng mga trumpeta. Purihin ninyo siya sa tunog ng mga alpa at lira. Purihin ninyo siya ng mga tamburin at mga sayaw. Purihin ninyo siya sa mga instrumentong may kwerdas at plauta. Purihin ninyo siya sa mga matutunog na mga pompyang. Ang lahat ng mga buhay ay magpuri sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, muli kami ay nagpapasalamat sa umagang ito na kami ay nagkabuklod-buklod muli, Panginoon, upang sumamba sa iyong iisang pangalan. Maraming salamat po sa mga bagay na ipinaparating mo sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa lahat sa amin, sa lahat ng aming ginagawa. At maraming salamat din po dahil kami ay magbibigyan na naman ng pagkakataon upang papurihan ka sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin na may papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli tayo ay sa mga oras na to ating alalahanin ng ating Panginoon. Kanyang ginawa para sa atin, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagiging maunawain, at tunay nga na napagandang alalahanin ang kanyang pagmamahal na inukol sa atin. At sa umagang ito, nais kong pagbulay-bulayan natin ang isang napakagandang ginawa ng ating Panginoon sa isang taong may karamdaman. Buksan po natin ating Biblia sa aklat po ng Mateo 8, talatang 1 hanggang 4. Mateo 8, talatang 1 hanggang 4. Ito po sinasabi: When Jesus came down from the mountainside, large crowd followed him. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out a hand and touched the man. I'm willing, he said. Be clean. Immediately he was cleansed by his leprosy. When Jesus said to him, See that you don't tell anyone, but go show yourself in the priest and offer the gift Moses commanded as a testimony for them. Sa Tagalog po, ito ang sinasabi. Nang bumaba si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. At tumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya, nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay malilinis mo ako. Inunat ni Jesus ang kanyang kamay at tinawakan niya ito, nagsasabi, ibig kong maging malinis ka. At nalinis ka agad ang kanyang ketong. Purihin ang kanyang mga salita. Ito nakita natin dito yung kabutihan natin Panginoon, yung kanyang compassion sa tao, na nakita niya na lumuhod sa harapan niya yung taong ito na ketongin. Agad niya itong nilinis, agad niya itong pinagaling. Alam po niyo, ang ketongin ay isang sakit na talagang pinandidirihan, isang sakit na ilalayuan. Maging ang kanyang pamilya, maging ang kanyang mga kamag-anak, mahal sa buhay, ay nandidiri sa kanya sapagkat siya ay may sakit na nakakahawa. Very highly contagious ang sakit na ito. So outcast ang mga ketongin sa panahon ng ating Panginoon. Maging sa panahon ngayon, outcast sila sapagkat
delikado na makasalamuha ang ganitong mga tao. Subalit nakita natin yung kabaitan ng Panginoon, ang kanyang pagiging compassionate, magiging maawain, maging mabuti sa taong ito. Nakita natin yung kanyang puso na nagdudugo nang makita niya ang taong ito na nagdudusa at sa kanyang karamdaman. Ganyan ang karakter natin, Panginoon. Napakabait ng ating Panginoon. Napakabuti niya sa tao. At ito nga ang karakter natin tinitignan, yung karakter, yung attitude ng ating Panginoon. Bilang isang Diyos, bilang isang taong mapagmahal. Ang taong ito ay isang unclean sa harap ng mga Hudyo. Isang napakarumi. At walang karapatan sa society. Walang karapatan na lapitan. Walang karapatan taong ito na makisalamuha sa mga tao. Siya ay tinakwil ng tao. Subalit siya ay inako ng ating Panginoon. Binigyan siya ng pagkakataon upang muling makisalamuha sa kanyang mga mahal sa buhay. Nilinis niya ang taong ito. Mula doon sa kadumihan, siya ay nagkaroon ng bagong buhay na malinis. At ito ay isang napakagandang bagay para sa taong ito. Sabi nga sa aklat po ng unang Juan 1:7, sabi niya ito, we are cleansed by His blood. Tayo nilinis sa pamagitan ng kanyang dugo. Nilinis tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo. Hindi lang tayo hinipo ng ating Panginoon, tayo nilinis sa pamagitan ng dugo. Ito nga inaalala natin. Nung tayo ay hindi pa manampalataya, nandito sa ganito tayong status. Marumi tayo sa harap ng Diyos. Hindi tayo katanggap-tanggap. Hindi dahil tayo may sakit na katulad nito. Dahil sapagkat tayo ay may makasalanan. Marumi tayo sa harap ng Diyos sapagkat tayo ay may pagsalansang. Hindi tayo nakaabot doon sa kalwatian ng Panginoon para tayong isang tao na marumi, na may karamdaman, na dapat kamutin, katulad ng isang leprosy na ito. Tayo ay unclean sa harap ng Diyos. Ano ang ginawa ng ating Panginoon? Nilinis tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo para lang tayo magkaroon ng kapatawaran, malinisan ang ating mga kasalanan, mapatawad ating mga pagsalansang at muli tayo makalapit sa ating Diyos. Ito yung ating inaalala ngayon ang pagbibigay ng kanyang buhay para sa atin, na dati tayo ay unclean, dahil tayo marumi sa harap ng Diyos, pero ginawa tayong busilak ng Diyos sa magitan ng ating Panginoong Yesus, pag-aalay ng kanyang dugo para sa atin, pang malinisan, mapatawad ang ating mga sala at tayo makalapit muli sa ating Diyos Ama. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Nakita natin din yung pagiging compassion. Dati tayo ay marumi para tayong basahan sa harap ng Diyos, pero ginawa tayong busilak ng ating Panginoon. Yan ay dahil sa ating Panginoon, hindi dahil sa ating mga gawa. Dahil sa ito'y grasya ng Diyos, ang pagiging compassionate, pagiging maawain, pagiging magtuwid, mabuti ng ating Panginoon. Ginawa niya ang lahat alang-alang sa atin. Magkaroon tayo ng holiness sa ating puso. Karoon tayo ng kabutihan sa ating puso na itanim ng ating Panginoong Yesus ang kabutihang iyon. Napatawad tayo dahil sa ating Panginoong Yesus. Purihin natin ating Panginoon. Atin natin siyang dakilain o latiin sapagkat napakabuti ng kanyang kalooban. Napakamawain ng ating Diyos, ating Panginoong Yesus. He is merciful and kind para sa ating mga kanyang nilalang. Sa mga taong sa kanyang sumampalataya nagbigay ng katapatan, nandun ang awa ng ating Panginoon. Kayo po'y manalangin mo. Aming Diyos na dakila sa lahat, kami po'y muling nagpapasalamat sa iyo sa isang napakalagang bagay na binigay mo sa amin. Dati kaming marumi sa iyong harapan. Dati kaming madungis dahil sa aming mga kasalanan. Subalit nilinis mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong dugo. Bigyan mo kayo ng pagkakataon upang kami po'y makabalik at
muling sa Panginoon, maging matapat sa Panginoon, magkaroon ng ugnayan muli sa ating Panginoon. Yan ay dahil sa iyo, aming Panginoon, aming Diyos na dakila sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon binigay niyo sa amin na kami ay makabalik. Kami, Panginoon, magkaroon uli ng pagkakataon upang marinig mo ang aming pong mga panalangin dahil sa ating Panginoon Jesus na nag-alay ng kanyang buhay, nagsakripisyo para sa amin. Salamat muli, aming Panginoon Jesus. Binabalik namin sa iyo lahat ng pagpupuri, lahat ng pasasalamat. Amen. Nais mo bang maibsan ang pasan, makapangyarihan ang dugo? Sa sala ay makalayang tunay, may tanging lunas sa dugo. Ang dugo ng kordero'y mahal, makapangyarihan. Ang dugo lang ni Kristong banal, panghugas sa kasalanan. Nais mo ba'y lubos ang tagumpay, makapangyarihan ang dugo? Sa masama na pita ng laman, may tanging lunas sa dugo. Ang dugo ng kordero'y mahal, makapangyarihan. Ang dugo lang ni Kristong banal, panghugas sa kasalanan. Nais maging kaputi-putihan, makapangyarihan ang dugo. Lumapit ka sa bukal ng buhay, may tanging lunas sa dugo. Ang dugo ng kordero'y mahal, makapangyarihan. Ang dugo lang ni Kristong banal, panghugas sa kasalanan. Nais mo bang maglingkod kay Jesus, makapangyarihan ang dugo? Nais mong sa tuwi-tuwi na ituspos, may tanging lunas sa dugo. Ang dugo ng kordero'y mahal, makapangyarihan. Ang dugo lang ni Kristong banal, panghugas sa kasalanan. Ang dugo ng kordero'y mahal, makapangyarihan. Ang dugo lang ni Kristong banal, panghugas sa kasalanan. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at nasa inyo po akong harapan upang makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Ninanais ko po na makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Unang Pedro, Kabanata 3, talatang 18. Kung inyo pong nakikita, ito po ang nasasabi. Sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman ngunit binuhay sa Espiritu. Sa English naman po, in 1 Peter 3:18, For Christ also suffered once for sin, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in the Spirit. Siyang tunay na nagdusa ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ang matuwid dahil sa mga di matuwid. Papakita lamang ito kung ano nga ba talaga ang ating Panginoong Hesukristo. Na siya ay talagang merong perpektong kadalisayan. And also the perfect purity of His life. His life was as pure as His nature. Hindi siya nagkasala ni nakagawa ng mali sa kanyang buhay dito sa mundo bilang siya'y nagkatawang tao. Wala siyang nagawang pagkakamali. Nagdusa si Kristo, ang matuwid, para lamang sa di matuwid, para lamang sa atin.
He suffered in His body, He was wounded, binugbog, pinalo, pinahiya. Sinaktan ng sobra and He was crucified. Talagang dumanas ng paghihirap ang Panginoong Jesus. Di lamang physically, gayon din, tinempt din siya ng kaaway, tinempt din siya ni Satanas. Pinabayaan siya ng kanyang mga kaibigan at pinagkanulo rin siya. But still, napakabuti ng ating Panginoon. Sa kabila ng kanyang dinanas ay nandun pa rin na sinunod pa rin niya ang Ama. Nandun pa rin na ang kanyang willingness na ibigay ang kanyang sarili para lamang sa atin at siyang tunay na napakabuti ng ating Panginoong Jesus. Kahit sa kabila na nagkatawang siyang tao, meron siyang flesh, but still patuloy pa rin at nanindigan pa rin ang ating Panginoon upang gawin ang kanyang misyon dito sa mundong ito. At yun ay iligtas tayo. Tayo po'y manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, muli Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa umaga na meron kami. Salamat Panginoon sa buhay mo. Salamat sa sakripisyo, O Diyos, na ibinigay mo para lamang sa amin. Panginoon, ang parusang iyon ay dapat lamang sa amin. Ngunit dahil sa pagmamahal na meron ka, O Diyos, ay ikaw ang siyang tumanggap nito. Labis ang aming pagpapasalamat, O Diyos, dahil maaari naming makapiling ang Ama. Maaari ka naming makapiling, O Diyos. At nawa sa umagang ito, ikaw lang ang aming siyang mapapurihan, ikaw lang ang aming siyang may samba sa umagang ito. Ito po'y dinadalangin namin ng may papurit pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa Diyos ang walhati gaway dakila, mundo'y minahal, anak niya'y binigay, buhay alay niyang pantubos sa sala, sa lahat na buksan pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mangagalak. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bilis sa tubo, katubusang sakdal, pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sa sampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng patawad. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y nangagalak. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Turo't gawa niya sa ati dakila, dakila rin kagalakang dulot niya. Ngunit kay laki at lalong higit pa, ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mangagalak. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan.
Isang magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay patuloy na inaalala ang ginawa ng ating Panginoon. And nais ko pong magbahagi sa umagang ito ng isang talata sa Biblia patungkol po sa ating Panginoong Hesus. Ito po ay makikita sa 1 Peter chapter 3 verse 18. Kung inyo pong nakita, ito po yung sinasabi. 1 Peter chapter 3 verse 18. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in the spirit. Christ suffered for our sins. Ang ating pong Panginoong Hesus ay namatay at naghirap para lamang po tayo ay magkaroon ng kaligtasan and kapatawaran mula sa ating mga kasalanan. He humbled Himself. Ibinaba po niya ang kanyang sarili at siya po ay nagkatawang tao. He became the ultimate sacrifice for our sin. And Jesus Christ suffered, and He suffered from a lot of things. He was betrayed, He was arrested even though He has no sin. He was persecuted, He was beaten, mocked, and scorned. He was abandoned by His friends. And lastly, He was nailed on the cross. Ito po yung pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus habang narito siya sa ating mundo. And He did it just for the sake of the unrighteous. Ginawa po niya ito para sa ating mga makasalanan, upang tayo magkaroon ng kaligtasan at muling mapalapit sa ating Diyos. And sabi sa Philippians chapter 2 verse 6 to 8, kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi Niya itunuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba Niya ng lubusan ang sarili Niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao Siya tulad natin, at sa pagiging tao Niya, nagpakumbaba Siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya patuloy nating purihin, sambahin ng ating Panginoong Hesus. Karapat-dapat lang na atin siyang pasalamatan sa umagang ito. And bilang nais ko pong ipanalangin din po natin yung dalawang elemento. Tayo po yung magpasalamat sa ating Panginoon. Let's pray. Our Heavenly Father, we continue to worship You, to praise You, to thank You, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong habag, sa iyong biyaya na pinadama sa amin. Salamat po dahil hindi niyo po kami pinabayaan because you provided a way, and ito po ay sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po dahil He humbled Himself. Siya'y nag-anyong alipin, siya'y nagkatawang tao para lamang iligtas po kaming mga makasalanan, para lamang i-fulfill niya yung mission niya rito, which is to save us, and para magkaroon ng kaligtasan ng bawat isa. Maraming salamat po sa bagay na ito. And patuloy po naming dinadalangin ang dalawang elemento na nasa aming harapan sa umagang ito. Ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ng aming Panginoong Hesus, na nabayubay, na naghirap doon sa krus ng Kalbaryo. And sa saro, Panginoon, na sumisimbolo sa dugo ng aming Panginoong Hesus na dumanak, na naglinis sa amin mula sa aming mga kasalanan. And salamat po sa dalawang bagay na ito. And salamat sa pagkakataon na to na muli naming maalala, muli kami magkaroon ng sama-sama pagsamba, pag-alala sa dakilang ginawa ng aming Panginoong Hesus. And lahat ng to ay dinadalangin po namin na may papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming Diyos sa tagapagligtas. Amen.
Good morning, church! Ngayon po ay masaya tayo dahil tayo muli ay magkakadaupang pala kahit sa online ay hindi naman ito hadlang upang di tayo magpuri sa Diyos. Di natin siya mabigyan, maparangalan sa ating mga buhay. Ngayon po, samahan niyo po kami sa pag-awit ng mga awiting papuri para sa ating Panginoon. Let's sing! Habang nasa bahay po, pwede naman po tayong pumalakpak. Alam niyo po yung kanta, sabay po kayo mamaya sa amin. As we sing this song, Spirit of the Lord. Spirit of the Lord.
Praise the Lord. Sa ngayon po ay patuloy tayong dumadanas ng hindi magandang kalagayan. Dumadami ang mga problema sa ating bansa at sa mga karating bansa. Mayroong mga nagmumukong tensyon. Bagamat nakita yung pandemya, pero may mga tensyon ng pag-aaway-away. Pero mapapaisip tayo, Panginoon, ano ang plano mo sa buhay natin sa kabila ng mga nangyayari ito? Pero one thing is for sure, mga kapatid, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Tinatago niya tayo lagi at pinuprotektahan sa ilalim ng kanyang mga kapatid. Let's sing this song. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of earth and light. I will be still, know you are God. My rest, my soul, in Christ I His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of earth and light. I will be still, know you are God. The oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of earth and light, and I will be still, know you are God. The oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. You are King of earth and light, and I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. Praise God. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
linggo na naman po. At tayo po ay magbulay-bulay para sa ating Panginoon. Para po sa tema sa buwan na ito ay Defending the Kingdom of God. Ang nakaraan linggo po ay pinangunahan na tayo ng ating kapatid na Pepper. At ngayon naman, sa araw na ito ng linggo ay Defending the Kingdom against idolatry. Ano nga ba ang idolatry? Paano ba natin ma-defend ang ating kingdom dito? Pero bago po yun, tayo po muna ay manalangin. Lumapit po muna tayo sa ating Panginoon. O manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Ikaw po ang maguna sa amin, ikaw po ang pumatnubay sa amin. Ikaw ang manahan sa aming puso. Ikaw ang manahan sa aming isipan. Gabayan niyo po, Panginoon, kami ang makakapakinig nito at ang inyo pong lingkod. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Ikaw ang aming Diyos, ang pupupurihan at sasambahin magpakailan paman. Amen. Defending the Kingdom of God against idolatry. Sabi po dito sa unang mga taga-Korinto 10:14, kaya mga minamahal ko, lumayo kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Idolatry, no? O pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Idolatry is a noun. Idolatry is the worship of an idol or cult image, being a physical image such as a statue or a person in place of God. Yan po ang isa sa mga ibig sabihin ng idolatry, no? Similar words, worship, adoration, admiring, hero worshiping. Nung taong 1980, isang lalaki ang pumunta sa harapan ng isang hotel sa Amerika, sa New York. At kanyang inabangan ng isang lalaki. Nang nakita niya ito, 4 na beses niya itong pinaputukan ng baril. Ang lalaking kanyang binaril ay walang iba kung hindi si John Lennon. Kilala ho natin lahat si John Lennon. Siya po ang isa sa mga miyembro ng Beatles. At nakakalungkot isipin na ang pagtatapos ng kanyang buhay ay siya ay namatay o siya ay pinatay ng kanyang isang fan o ng isa sa mga umiidolo sa kanya. Habang ini-interview po ang lalaking bumaril sa kanya, sabi po doon sa kanyang interview, 1 buwan niya nang pinagpaplanuhan kung paano niya papatayin si John Lennon. At hanggang ngayon naman po ay buhay pa ang taong bumaril kay John Lennon. At last year, sa aking pong pagbabasa-basa, ay siya po ay nag-file ng for parole. At 11 times niya na pong ginagawa ito at 11 times na rin po siyang hindi pinapayagan mag-apply ng parole. No, dinideny po. No. Nakakalungkot isipin na ang isang normal o isang tagahanga ay masyadong na-focus ang kanyang paghanga sa kanyang idolo hanggang sa hindi niya na makayanan ang kanyang pag-idolize dito at kinitil niya ang buhay ng kanyang idolo. No? Idolatry ay isa sa mga
seryosong pagkakamali o kasalanan ng isang tao. Dahil dito ay direktang nasisira ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos. At kapag nasira na ang ating ugnayan sa ating Panginoon, unti-unti na tayong malalayo sa Panginoon at hindi na natin malalaman kung tayo ba ay gumagawa pa ng tama o mali. Oo nga naman, Kasi ang pagkakaroon ng idolatry ay direktang sumisira sa ating Panginoon, Kumbaga, pwede ka namang sumamba sa Kanya ng direkta, bakit hahanap ka pa ng isang imahe? Ba't hahanap ka pa ng isang imahe na inukit lamang ng tao, tapos yun ang sasambahin mo bilang Diyos mo? Ikukumpara mo ang gawa ng tao sa Diyos na lumikha lamang sa tao. Ating pong talakayin, paano ba natin didepensahan ang ating kingdom? Una, dapat malaman muna natin kung ano ba yung mga idolatry. Sa pagsamba lang ba sa Diyos-Diyosan? Sa pagyuko lang ba? O maraming mga bagay or mga vices na nakakasira sa ating komunikasyon sa Panginoon o sa ating pakikipag-communicate sa ating Panginoon. Una, idolatry ay ang paninirang puri sa ating Panginoon. Paninirang puri sa ating Panginoon. Sabihin natin, it's a libel. Idolatry is a libel. Paninirang puri sa ating Panginoon. Gaya ng paggamit ng Kanyang pangalan. Hindi ba totoo naman na minsan ginagamit natin ang pangalan ng Panginoon sa wala lang? Oh my G. Hindi po ba? Oh my G. Madalas po nating narinig yan ngayon sa mga kabataan. Mga pasosyal. At minsan bilang isang magulang, tinatakot natin yung mga anak natin na pag hindi ka kumain, malulungkot si Papa Jesus. Malulungkot si ganito, malulungkot si God. Di ba ganon? Ginagamit natin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhang bagay o sa walang kwentang bagay. Sabi po dito sa Exodus chapter 20 verse 7, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na parurusahan ko ang sinumang gumagamit nito sa walang kabuluhan. Kaya huwag nating gagamitin ang pangalan ng ating Panginoon sa mga walang kabuluhang bagay. At sabi din dito sa Roma 1 verses 21 to 23. Roma 1 verses 21 to 23. Sabi nga dito, kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumilitaw na sila'y mga hangal. Tinarikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at sinamba nila ang larawan ng mga taong may kamatayan, mga ibon, ng mga hayop na lumalakad
at ang mga hayop na gumagapang. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, no? Ayan po ang sinasabi dito po sa Romans 1:21 to 23. Sila yung mga nagpakatalino, sila yung mga hangal, ngunit sila yung mga hangal dahil sinamba nila ang alin? Imbis na sambahin nila ang Diyos, sinamba nila ang larawan ng mga tao na namamatay, ng mga ibon. Gumawa sila ng mga ibon na statwa, mga hayop na lumalakad, at ang mga hayop na gumagapang. Tunay nga naman po na mga kahangalan ang mga ito. No? Hindi lamang sa pagyukod o pag-aalay ng pagkain ang sa mga estatwa, ang paninirang puri. Minsan maraming mga bagay tayo yung pag hindi lang nating pagpapasalamat o pagbabaliwala natin ay isang malaking paninirang puri na sa ating Panginoon. Yung pagbabaliwala natin sa Panginoon na tayo ay tumanggap ng biyaya galing sa Panginoon pero binaliwala natin ito. Hindi tayo nagpasalamat sa Kanya. Tingin na ito ang Panginoon ay paninirang puri na sa Kanya. No? Pangalawa, worshiping true God in a wrong way. Ang idolatry is worshiping true God in a wrong way. Sabi po dito sa Exodo 32:5, nang ito'y nakita ni Aaron, gumawa siya ng altar at sa harap nito sinabi niya sa mga tao, ipagpipista natin bukas si Yahweh. Ano nga ba yung ipagpipista nito? Sabi po dito sa awit, sa mga awit 106:19 to 20, sa may bundok ng Sinai, doon ay naghugis ninyong gintong guya. Matapos mahugis, ang ginawa nila ay kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay pinalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka, na ang kinakain ay damong sariwa. Nakakalungkot isipin na sumasamba, gusto nating sambahin ng Panginoon, kaya lang sa maling pamamaraan na ginagawa ito ng mga tao, gaya ng mga Israelita. Sa mga Israelitang ito, nung sila ay nasa bundok, nung sila ay nasa paanan ng bundok Sinai, ano ang ginawa nila? Sila ay gumawa ng gintong guya. Sila ay mga nagtunaw ng ginto. At nung matapos na itong gintong guya, ito ay kanilang sinamba. At ang sabi nila, itong Diyos na nagpalaya sa atin. Saan? Sa Ehipto. Pinagpalit nila ang isang dakilang Diyos sa Diyos na baka na kumakain ng damo. Biruin mo, ang Diyos mong dakila, ang Diyos mong banal, ay ipagpapalit mo o sasambahin mo na gaya o ihahaling tulad mo sa baka na kumakain ng damo. Ganun ba kadakila ang Diyos na sasambahin mo? Parang mali, di ba? Maling-mali ang kanilang ginagawa. Tama ang kanilang gustong gawin, sambahin ang ating Panginoon, pero sa maling paraan. Dahil sa idolatry na yan. Dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Idolatry is a worshiping in any image. Ang idolatry ay
pagsamba sa kahit anong larawan. Sabi po dito sa Isaiah 44:17, ang natirang kahoy ay ginawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa ribulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Nakakalungkot, ano? Isang kahoy, no? Isang kahoy, inukit, nililok, pinainitan sa apoy, binalad sa arawan, no? Ginawa ng kamay, no? Nakakalungkot, ikaw ay sasamba dyan, at ikaw ay luluhod, at ikaw ay mananalangin sa Kanya. Sasabihin mo dun sa nilikha na yun na iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Diyos ba yun? Ginawa? Nilikha? Hindi na tayo lalayo. Tuwing January, anong meron dito sa Maynila? Anong meron dito sa Pilipinas? Anong meron sa Maynila? No? Pesta ng Poong Nazareno. Diba? Yun ay gawa lamang ng tao. The Black Nazarene. Milyon-milyon po ang sumasama sa prosesyon na yun. Record holder po tayo nun. Sinasamba nila ang isang larawan o isang ribulto at nagnanais sila sa ribultong ito na sila ay iligtas nito. Hindi lang nga pagsamba, 'di ba? Meron pang ibang pila doon, yung pila ng pahalik. 'Di ba? Hahalikan mo yung paa. Yung sakong nung rebulto, pupunasan mo. Ngayon kaya may COVID. Halikan mo ba 'yon? Punasan mo ba 'yon? I-worship mo pa ba siya? Nakakalungkot pero nangyayari po ito, no? Maraming mga tao ang hindi pa rin nakakaalam na ang mga ganitong bagay ay kinasusuklaman ng ating Panginoon. Sunod, idolatry is worshiping of angels. So, alam na natin kung sino ito. No? Worshiping of an angel. So, huwag kayong sasamba sa mga anghel. Sabi ng Panginoon. Sabi po sa Colosas 2:18, huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng mga maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Ipinagmamalaki nila na sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila, dala ng kanilang kaisipang makalaman. Sasamba tayo sa mga anghel? Ano ang nangyari ano yung mababasa natin sa Revelation? Di ba nung luluhod si Juan sa isang anghel, ano sabi? Wag kang luluhod. Parehas lang tayo. Nilikha ng Diyos. Wag mo kong luhuran. No? Inawat siya. No? Inawat si Juan ng anghel. Hindi mo kailangan lumuhod sa akin dahil parehas lang tayo. Parehas lang tayong nilikha ng Diyos. No? Kaya yung mga sinasabi na sila daw ay sugo, no? At sila daw ay anghel, no? Mag-isip-isip na po tayo tungkol dito. Delikado. Kasi meron ho dito At makikita nga po natin yan sa Colosas 2:18. Huwag tayong sasamba sa mga anghel dahil sila man ay mga nilikha din ng Diyos.
Susunod, idolatry is worshiping the evil. No? Worshiping the evil. Ngayon po ay meron na pong Church of Satan. Oh? At marami nang naglalabasan na mga ganito, no? Na sila ay nagbibihis ng mga, sila daw ay mga demonyo, no? Sila ay mga nagpapatato ng mga sungay dito, o kaya naman nagpapalagay po sila ng mga prosthetics sa kanilang mga noo, no? Ina-idolize nila si Satanas. Sabi dito sa Pahayag 9:20, ang natitira sa mga sa sangkatauhan na hindi namatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisi, hindi sila tatalikod ni tumigil man sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosan ginawa ng kanilang kamay, mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na di nakakakita, nakakarinig o nakakaramdam man. Sino nga ang kanilang wino-worship? Sino nga ang kanilang iniidolo? Ay ang demonyo. Malinaw naman po. Ayan po. Pero wag po kayong magtaka, nagkalat na po ito ngayon. Sunod, idolatry is worshiping a dead person. Idolatry is worshiping a dead person. Sino po sa atin ang nakapanood na dito nung palabas sa Saksi ba yun? Or sa Jessica Soho? Yung batang hindi naagnas, namamipay. Anong ginawa dun sa bata na yon? Sinamba, di ba? Dinala dun sa simbahan. Pinupunasan, pinapalitan ng damit. No? Batang babae po ata yon, kung hindi po ako nagkakamali. No? Idolatry is worshiping a dead person. Kahit sino, kahit ano. No? Patay na yun eh. Bakit sasambahin mo pa? Sabi nga dito sa mga awit 106:28, sila ay nakiisa kay Baal ng Beer, ay doon sumamba, at ang mga pagkain na handog sa patay ay kanilang kinakain. No? Yung mga pagkain na handog doon sa patay na sinasamba nila, sino kumakain nun? O di sila. O, malinaw naman dito eh. Yung mga handog sa patay, ibig sabihin, sinasamba nila yon. Di ba? Nakakalungkot isipin na baluktot na ang isipan ng mga tao ngayon dahil sa idolatry or idolatria na ito. Dahil lang hindi na-decompose yung bangkay, namamipay ito, nasabihin na nitong himala ito, galing sa Diyos. Ano gagawin nila? Sasambahin na nila yon. Nakakalungkot. Pero ito, tahasan, malinaw, black and white. Huwag nating gagawin ito dahil ito ay sumisira sa ating relasyon sa ating Diyos. Idolatry is the idols in our heart or in your heart. Ano ba ang laman ng iyong puso? Ano ba ang laman ng iyong damdamin? Minsan kung ano yung mitiin natin, kung ano yung naisin natin, minsan doon tayo napopokus.
Mag-aaral muna ako. Mag-aaral muna ako. Hindi muna ako magsasamba. Hindi muna ako sisimba. Mag-aaral muna ako. Magtatrabaho muna ako. Mag-iipon muna ako ng maraming pera. Saka na ang Panginoon. Ito muna yung goal ko. Kasi ito yung ayun yung gusto ko. Ayun yung idols in the heart. Ayun yung mga, hindi man tayo sumasamba sa mga ribulto, hindi man tayo sumasamba sa mga inukit, mga nililok, pero meron tayong mga idols tayo dito sa ating puso. Yun. Kapantay na rin yun ng mga Diyos-Diyosan. Ang mga ito ay na humaling na sa mga Diyos-Diyosan at naibunsod na sa kasamaan. Hindi ko sila tutugunin sa pagsangguni nila sa akin. Nakakalungkot kasi tatalikuran tayo ng Panginoon pag ginawa natin ito. Ang sabi, hindi ko sila tutugunin sa pagsangguni nila sa akin. Nakakalungkot. Kaya yung mga idols in the heart natin, ating pong alisin. Sunod po ay covetousness. Katakawan o kasakiman. Pagpapalago ng pera, pagkakaroon ng bagong damit, maraming sapatos, maraming bag, maraming bahay, more business, more investment, more stocks, more inventories, more and more. Kasakiman sa pananalapi. Kasakiman sa mga material na bagay. Ayan po ang sumisira sa atin. Idolatry din po yan dahil napopokus po ang atensyon natin sa pagpapayaman, sa pera, sa mga bagay na nandirito sa sanlibutan ito. Sabi po nga po dito sa Matthew 6:24, walang alipin na maglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Hindi. You cannot serve two gods. No? Malabo. May maiiwan at may maiiwan ka. Pero ikaw, sino pipiliin mo? Ang Diyos o ang kayamanan? Next, defending the kingdom of God against idolatry. Panghuli, lust. Lust is idolatry. Yung mga kumikinang-kinang na pag nakikita ng mata. No? Yung pagkain. No? Kumakain ka pa lang ng agahan, iniisip mo na kagad, ano bang kakainin ko mamayang tanghalian? Ano bang kakainin ko mamayang hapunan? Merienda? Hindi ka pa nga natatapos kumain ng agahan mo eh. Ang iniisip mo kagad kung ano yung kakainin sa susunod. Well, that is idolatry. That is katakawan.
Sabi po dito sa Pilipos 3:19, mapapahamak ang kapahamakan ang kahinatnan nila sapagkat di Diyos nila ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikinahiya at wala silang iniisip kundi ang bagay na may kinalaman sa mundong ito. Kalayawan, no? Hilig ng katawan, lust, no? Sex, pornography, yan, di ba? Mga isang pindot na lang po yan ngayon eh. Type ka lang, nag-a-appear na sila. Siya nga, kahit di ka nagtatype, nag-a-appear sila eh. No? Sa mga rental computer shop. No? Or minsan, kahit sa personal mong laptop, may mga advertisement na ganun. Nakakalungkot isipin na isang pindot na lang sila. Diba? Sabi dito sa unang Juan 2:16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama. Kanino? Kundi sa sanlibutan. Sino ba ang naghahari sa sanlibutan ito? Alam nyo na. No? Ang lahat ng yan ay lust. No? Yung mga nakikit, yung mga pagnanasa ng mata. No? At pagmamalaki sa buhay. Bigyan po kayo ng example. Pag wala ka, no? Kunyari, isa kang average person, wala kang sasakyan, wala kang magarang damit, wala kang magarang relo, sapatos, no? Anong ini-aim mo? Magkaroon ka ng mga bagay na yun. Diba? Magkaroon ka ng sasakyan, magkaroon ka ng magarang sapatos, damit, signature shirts, no? Magnanasa ka eh. Pagnanasaan mo eh. No? Na magkaroon ka ng ganon. Sa kabilang side naman, meron ka ng mga bagay na yun. No? Meron kang magandang sasakyan. Meron kang magandang bahay. Meron kang magandang damit. No? Sama na natin, meron kang magandang asawa. No? At ang ginagawa mo ay pinagmamalaki mo ang lahat ng ito. Sabi dito, at ang pagmamalaki sa buhay. No? Talagang ipinagyayabang mo kung ano yung meron ka. Nakita nyo po, no? Yung idolatry doon sa dalawa. Doon sa kabila, wala ka, nagnanais ka, nagpo-focus ka ngayon doon. No? Na makamit mo na lahat na magkaroon ka. At dito naman sa kabila, no? Na meron ka na, ipinagmamayabang mo naman yung mga ganong bagay. Aba. Anong gagawin mo? Both sides. Meron ka, wala ka, nag-idolize ka. Anong gagawin mo? Taka sa gitna. Sa gitna. Sabi sa Hebrews 12:2,
Focus your eyes on Jesus. For us to defend our kingdom, we must focus our eyes on Jesus. Lumakad ka sa gitna. Kasama mo ang Panginoon. Yung mga lash ng mga mata, lahat ng idolatries na yan, hindi mo makikita yan. Bakit? Kasi you are focused on Jesus. Ayun yung main goal mo eh. Ayun yung main target mo. Ang makasama ang Panginoon. Ganun mo madidepensahan ang iyong sarili at ang kingdom ng Panginoon if you focus on Jesus. So anong kailangan nating gawin? Anong kailangan nating gawin? Ano sabi dito sa 1 Corinthians 10:14? Kaya, mga minamahal ko, lumayo kayo sa pagsamba sa Diyosan. Iwasan, layuan. Tumakbo tayo, papalayo sa mga bagay na ito. At mag-focus tayo sa Panginoon. Magandang araw po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa amin sa ng Panginoon na naihag sa atin ngayong umaga. Tunay nga po na nawa, maipamuhay po natin ito sa ating mga praktikal na pamumuhay. At muli po ay inimbitan po namin kayo bawat isa na samahan po kami sa pagsamba sa tuwing linggo at maaari nyo po itong makita sa ating YouTube channel ng KKC and Facebook channel po tuwing 9 ng umaga. At muli sa ika-8 ng gabi sa ating prayer meeting, iniimbitahan din po namin kayo. At sa ating pagwawakas, tayo po'y manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Let's pray. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa araw nito na binigay niyo sa amin. Panginoon, patawad sa mga aming pagkukulang, sa aming mga kasalanan na nagagawa araw-araw sa inyo. At Panginoon, salamat sa pag-iingat, paggabay niyo sa amin, sa bawat isa, sa mga nagtatrabaho, sa mga nag-online class, Panginoon, sa mga pang-araw-araw na aktibidad na ginagawa namin. Panginoon, salamat sa provision, salamat sa yung faithfulness sa amin sa kabila ng nararanasan namin ngayong mga panahon na ito. Panginoon, humingi po kami ng gabay, bawat isa sa amin. Tuloy niyo po kaming gabayan sa bawat isa, Panginoon, sa mga trabaho ng bawat isa, sa kanilang pagbiyahe, Panginoon, na magiligtas sila. And sa aming buong pamilya, Panginoon, at nawa kayo po maggawad ng kaligtasan, Panginoon, ng kaayusan, Panginoon, sa aming mundo. Na nawa lahat ng ito, Panginoon, ay matapos na po, Panginoon, sa inyong pangalan. Nawa kayo po yung maging sentro ng aming pamumuhay sa araw-araw, Panginoon. At nawa, Panginoon, dinadalangin din namin ang aming spiritual na pamumuhay, Panginoon. Nawa ang bawat isa sa amin is maging tapat sa inyo, Panginoon, sa aming bawat gampanin, sa aming mga responsibilidad, Panginoon. Yun po yung bahalang gumabay sa amin. Bigyan niyo rin po kami ng wisdom, Panginoon, sa aming mga desisyon, sa aming mga buhay. Yun po yung patuloy na gumabay sa amin, Panginoon, sa amin, sa araw-araw. Kayo lang ang aming mapapurihan, mapasalamatan, at mabigyan ng kaluguran sa aming mga buhay. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers. Amen. Ang Diyos